Magandang araw mga karameya! Atin pong tunghayan ang part 8 ng aking kwento na pinamagatang Ang Pangarap Ko'y Ikaw. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng aking video at pakiclick po ng subscribe button, gayon din ng bell icon para palagi kayong updated sa paparating ko pang uploads. Magdamag na pinagsaluhan ni Kylie at Tyron ang gabing iyon. Ngunit kahit isa sa kanila, ay wala pa ring umaamin at nagsasabi ng I love you. Naunang nagising si Kylie. Masuyo niyang pinagmasdan ang mukha ng future husband niya. Noon pa man, ay minahal na niya ito. Kahit sa picture lang niya unang nakita. Napangiti siya. This time, sisiguraduhin niyang matutuloy na ang kanilang kasal. Naalimpungatan si Tyron. Nahuli niyang nakatitig sa kanya si Kylie. May problema ba? Tanong ng lalaki. Hindi mo ba nagustuhan ang ginawa ko? Pagbibiro nito. Natampal ni Kylie ang dibdib ni Tyron. Wala, may iniisip lang ako. Nakangiting paliwanag niya. Sa tuwi na kasing magniniig sila, ay palaging muntik-muntikan na niyang masambit na mahal niya ang binata. Mabuti na lang at nagagawa pa rin niyang makontrol ang kanyang bibig. Hindi pa iyon ang tamang panahon para marinig ni Tyron ang mga salitang iyon. Humilig siya sa dibdib ni Tyron. Hiniyakap naman siya nito. Ang akala niya, hindi na mangyayari ang ganitong tagpo sa kanila ng binata. Umalis man siya noon sa isla, ngunit ang puso niya ay nanatiling nasa isang lalaki lamang, kay Tyron. Alam niyang mahal din siya ng lalaki. Kahit hindi aminin nito, nakikita niya sa mga yakap, halik at kung paano siya nito tingnan. So, kailan mo ako pakakasalan? Pabirong tanong niya. Next week, mabilis nitong sagot. Next week? Gulat na sambit niya. Oo, bakit ayaw mo ba? Pero, kakayanin ba natin iyong mga pag-aayos ng mga papel? Huwag kang mag-alala, Kylie. Isang tawag ko lang sa mayor ng isla ay siguradong sisimulan na nila ang preparasyon. Ang pamilya ko naman ay palaging handa sa anumang kailangang gawin. Pang-3 beses na nilang gagawin ang preparasyon, kaya siguradong alam na nilang lahat. Nakangising wika ni Tyron. Parang lumulutang sa alapaap si Kylie. Ang pakiramdam niya ay isa siyang teenager na ngayon lang niyayang pakasalan ng lalaking mahal niya. Dahil sa maraming galamay, ang mga magulang ni Tyron at syempre pa, excited ang lahat ng taga-isla sa 3 beses na pagpapakasal ni Kylie at Tyron. Nakabang ang lahat sa magaganap. Halos hindi maalis ang mga ngiti ni Kylie ng araw na iyon. Iyon ang araw na ikakasal sila ni Tyron. Dahil hindi naman siya ganong tumaba, konting adjust lang sa gown niya, iyon na rin ang kanyang isinuot. Inireserba talaga ng kanyang ina para sa kanya. Naalala niya, nang una niyang isinuot ang wedding gown na iyon, ay hindi sumipot si Tyron. Ngayon, suot na niya ito ulit. Tulad ng tradisyon, naglalakad ito papalapit sa kanya, habang nasa kanan niya ang mga magulang nila at ang kabila naman ay ang kanyang pamilya. Sobrang gwapo ni Tyron sa suot nitong itim na 3-piece suit. Ganun-ganun din ang atmosphere na nakalipas ng 2 taon. Ang naiba nga lang ay ang musika. Dati, lokal lang sana ang tutugtog sa kanilang kasal. Ngunit ngayon ay ang banda ni Kylie. Hindi pumayag si Carlo na hindi sila ang tutugtog. Nang nasa harap na ni Kylie si Tyron, ay lumuhod ito tulad ng tradisyon. Inabot nito ang kanang kamay ni Kylie at hinagkan iyon. Nangilid ang mga luha niya. Hindi niya alam kung epekto ba iyon ng musika o ng mga init ng labi nito. Parang sasabog ang dibdib niya sa kaligayahan. Tumayo na ito at hawak pa rin ang kanyang kamay. Dinala siya sa harap ng altar, kung saan naghihintay sa kanila ang magkakasal na pari. Nagsimula na ang seremonyas.
Tinanggap nila ang isa't isa bilang husband and wife. And now, for the vows, pahayag ng pari. Nabigla si Tyrone. Napatingin ito sa kanya. Vows? Ipinadagdag ko iyon, wika ni Kylie. Wala kang dapat sabihin kung ayaw mong magsalita. Ako, marami akong gustong sabihin sa'yo. Nagsimula nang magsalita si Kylie. Nakatitig ito kay Tyrone. Tyrone Brown, sinaktan mo ang damdamin ko 2 taon na nakakalipas. Inakala ko kasi noon na mahal kita. Minahalan pala kita sa pagkatao mo na binuo ko sa imahinasyon ko. Ang mahal kong lalaki ay hindi pala ikaw. Sa muli nating pagkikita at nakilala ang tunay na Tyrone Brown. At iyon ang lalaking minahal ko. Minahal ko ng totoo. Tila na doble ang pagkabigla ni Tyrone. Nagpatuloy sa pagsasalita si Kylie. Nagsinungaling ako sa iyo noon nang sabihin ko sa talampas na hindi kita mahal dahil ang totoo, mahal na mahal kita. Hindi nga lang iyon ang tamang panahon para sabihin ko sa iyo ang totoo. But today, you become my husband. Gusto kong sabihin sa iyo at sa buong mundo, sa buong isla, na mahal kita, Tyrone Brown. Lahat ng tao sa paligid ay kinilig. Lahat sila'y nagpalakpakan pagkatapos magsalita ni Kylie. Pati ang pamilya ni Tyrone ay nagulat sa magandang mensahe na ibinigay nito para kay Tyrone. Si Tyrone naman ay nakatanga pa rin at gulat na gulat. Ganun pala siya kamahal ni Kylie, pusal sa sarili. Nang makabawi sa gulat, nabilis niyang niyakap at hinalikan ng asawa. Kahit wala pang announce ang paring, you may now kiss the bride. Masayang-masaya ang lahat. Pagkatapos ng kasal, masayang pinagsaluhan ng mga taga-isla ang napakaraming pagkain na nakahain. Nasa umpukan ng mga kalalakihan si Tyrone. Nakikipag-inuman ito sa tatay niya at sa kanyang daddy, kasama ang iba pang mga kaibigan. Bumulong si Sarah kay Kylie. Sa tingin ko, walang magaganap na proper honeymoon sa inyo ni Tyrone. Bakit naman? Nakangiting wika niya. Tingnan mo ang asawa mo oh. Panay ang inom. Mamaya lasing na iyan. Hayaan mo na lang. Ang alam ko, ganun talaga. Sa araw ng kasal, nilalasing ng todo ang lalaking bagong kasal. Nagsalita muli si Sarah. Alam mo, sa tingin ko, dapat hindi mo inamin kanina na mahal mo si Tyrone. Bakit naman? Mag-asawa na kami. Nakalimutan mo na ba na sumumpa siya sa pamilya niya na ipaiibigin ka niya kahit sa anumang paraan? Para mo na rin sinabing nanalo siya. Ngayong alam na niya na mahal mo siya. Sa tingin mo ba, mahal ka rin niya? Sinabi na ba niya sa'yo na mahal ka? Kahit hindi niya aminin, alam kong mahal niya ako, wika ni Kylie. May plano po ako. Isang bagay ang gagawin ko para mapaamin siya na mahal din niya ako. Magawa mo kaya iyon? Ang alam ko, nagkapabya na iyan sa una niyang pag-ibig. Masakit ang ulo ni Tyrone kinabukasan nang magising siya. Nalasing siya ng todo. Ang akala niya, normal na inuman lang iyon. Hindi niya sukat akalaing lalasingin siya ng husto. Parte daw iyon ng kasal. Kailangan daw ipakita ng bagong asawa ang lakas nito. Na sa kabila ng kalasingan, ay mabibigyan pa rin niya ng honeymoon ng bagong asawang babae. Bumagsak ata siya sa pagsubok na iyon dahil wala siyang matandaan sa nangyari ng gabing iyon pagkatapos niyang uminom. Bumangon na siya. Napansin niyang wala siyang suot kahit anumang saplot. Mukhang may nangyaring honeymoon. Pagbaling niya sa kanyang kaliwa, bahagya siyang napasigaw. Napasandal siya sa dingding. Nakita niya ang isang nude picture niya. Napailing siya at napangiti. Mabilis na nakapasok si Kylie nang marinig ang sigaw ni Tyrone. Ano ba ang nangyari? Tanong nito. Itinuro nito ang nude painting niya. Tumawa si Kylie. Iyan ang nangyari sa'yo. Kasi sa halip na honeymoon na binigay mo sa akin, ay tinulugan mo lang ako. Dahil wala akong nagawa, other nude painting of me. Hindi mo ba ako pwedeng ipinta ng nakadamit? Hinagot siya ng tingin ni Kylie.
You have a beautiful body, Mr. Brown. It's a good art object. Binalot niya ng kumot ang kanyang katawan. Gustuhin man niyang bigyan ito ng honeymoon ng mga sandaling iyon, hindi talaga niya kakayanin. Umiikot pa rin ang kanyang paningin. Nasaan tayo? Tanong niya. Nasa left side tayo ng vacation house ng pamilya ninyo dito sa isla. Ang gusto nilang ipagamit sa atin ay yung main bedroom, pero masyadong malaki yon. Mas gusto ko rito dahil sakto lang ang laki ng kwarto at mas magandang view ng dagat dito. Tumabi ito sa kanya. Huwag mong masyadong dibdibin ang nangyari sa'yo kagabi. Yung iba ngang groom, 2 days pa bago magising. Pero wala silang asawa na sinasamantalang pagkawala nila ng malay at pinipinta sila ng hubad katwiran nito. Tumawa si Kylie. Maganda naman ang katawan mo, ba't ka mahihiya? Hintayin mo na, magawa ko ang tunay na painting sa isang malaking canvas. Kylie! Reklamo niya. Don't worry, hindi ko i-display ang painting mo sa mga exhibit ko. Nanariwa sa isip niya ang sinabi nito noong nagdaang araw. Sinabi nito na mahal siya nito. Hanggang sa mga sandaling iyon ay hindi niya alam kung ano ang isasagot sa sinabi nito. Pinabig niya ito para yakapin. Isinamait niya ito sa paghiga. Tyron, gusto ko lang siguraduhin na sa pagtulog ko ay hindi ka makakapagpinta. Don't try to get away dahil hindi kita pakakawalan. It's morning. You need to eat breakfast. Give me 30 minutes. Palipasin muna natin ang sakit ng aking ulo. Pumikit na siya. I love you, bulong ni Kylie. Nagkunwari siyang nakatulog na uli. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Batid niya naghihintay ng kasagutan ng pag-ibig nito. But no answer her. He need more than just word and action. Pagkatapos ng honeymoon sa isla, ay dinala si Kylie ng kanyang asawa sa London flat nito. Meron akong kwarto sa mansion ng grandfather ko, but I don't think na magkakaroon tayo doon ng sapat na privacy. Masyadong maraming maid doon at labas-masok ang mga tao doon dahil doon nag-opisina si grandpa. Paliwanag nito habang binubuksan ang pinto ng flat nito. Hindi ka ba required na tumira doon? Oras na ipamana sa'yo ng grandfather mo ang lahat ng responsibilidad sa pamilya ninyo? That would become my base of operation. Pero hindi ako required na tumira doon. Inakay siya nito papasok sa flat. Nanliit ang San Francisco apartment niya kumpara sa flat nito. 2 apartment niya ang kakasya sa living room pa lang. Agad din niyang napansin na ang mga painting na nakasabit at nakadisplay sa mga dingding ay ang mga painting na pinadala niya rito noong bilang birthday gift. Napangiti siya. Pinahahalagahan nito ang mga niregalo niya. I think dapat din nating i-display dito ang mga paborito kong paintings. Panunokso niya rito. No way! Mabilis na tanggi nito. Nahulaan agad nito na ang nude paintings nito ang tinutukoy niya. Natawa siya ng malakas. Stop being such a prude. Isa sa mga itinuring na best artwork ay ang hubad na katawan ng isang tao. Kylie, I have a name and reputation to protect. Kung gusto mong i-display ang painting na yon, doon na lang sa kwarto natin. O sa isang silid na hindi pupuntahan ng mga bisita. Then, I would need a bigger room. Yak na madaragdagan pa ang mga ganong klaseng painting. Napatanga ito. Why would you like to keep painting something like that? I painted those when I began missing you. Hindi ko may papangako na hindi kita gagawing ulit object ng painting ko kapag nalayo ka ng matagal sa akin. Dahil sa mga obligasyon at commitment mo sa family at business ninyo. Napahawak ito sa ulo nito. Umiling-iling ito bago tumawa. Yes, parte na ang ganyang klase ng ugali ng mga artist. I need to accept that eccentric part of your personality. Meron ka ba bang kakaibang ugali na dapat kong malaman? I don't really know. Natatawang sagot niya. Ibinaba nito sa sahig ang mga bagahe nila. Kapag kuwan ay hinabot ang kanyang kamay, dinala siya nito sa pinakamalapit na pinto. Nang buksan niya iyon, ay tumambad sa kanya ang isang artist studio. Mayroon dong cabinet na puno ng paints and brushes na kakailanganin niya. Sa tabi ng isang malaking bintana ay naroon ang ilang blankong canvas. This is where you can create your masterpiece and isang pinto sa silid ng studio
ang binuksan nito. This room is your music room. Soundproof ito kaya kahit na gano'ng kalakas ka pa magpatugtog ng gitara, hindi mo may istorbo ang ibang tenant ng building. Tinignan niya ito ng mataman. Less than 2 weeks pa lang na nakararaan mula nang pumayag ako magpakasal sa'yo. Imposibleng nakabili ka na at naipaayos mo agad ang flat na ito. The wall paint doesn't even smell. Ngumiti ito. Nagpahanap ako ng flat dito sa London na maging girlfriend kita. At habang may mga natutuklasan akong tungkol sa'yo, pinapaayos ko ito po para maging at home ka rito. Dapat pala ay dito mo ako dinala na mag-perform ang banda. Nire-remodel pa ito ng mga panahong iyon at dahil noon ko lang nalaman na ikaw pala ang guitarist ng banda, I had to call the workers para madagdagan ang music room. Meron ka rin bang special room para sa'yo? Oo naman. Dinala siya nito sa iba't ibang bahagi ng flat. Malaki iyon. Parang mas tamang tawagin iyon na mansion kaysa apartment. Ang pinakahuling kwarto na binisita nila ay ang master bedroom. Kung meron kang gustong ipaayos, ipadagdag, sabihin mo lang. Isang calling card ang iniabot nito sa kanya. Siya ang interior designer na ginagamit ng pamilya namin. Sabihin mo lang sa kanya na asawa kita at gagawin niya ang lahat ng gusto mo. Huwag mong problemahin ang gastos. How come walang nursery ang flat na ito? Di ba required kang magbigay ng anak? Sumandal ito sa dingding. Madali nang padagdagan ng children's room ang flat na ito dahil ang katabing flat ay nabili ko na rin. Hindi tayo mauubusan ng space. As for having kids, I will leave that decision to you. Kung handa ka nang magkaroon tayo ng mga anak, then we'll have kids. Natigilan siya. Hindi ito umaayon sa plano niya. Balak pa naman niyang gamiting bargaining point ang pagkakaroon nila ng anak para paaminin ito na mahal siya nito. May problema ba? Tanong nito. Wala. May naisip lang ako. Mukhang totoo nga sinabi ng tita nito. Kung maghihintay siya at aasa na magkukusa si Tyrone na sabihin na mahal siya nito, baka abuti ng 1 dekada bago mangyari iyon. Napakarami ng pagkakataon na ibinigay rito para masabi nito sa kanya na mahal siya nito, pero nanatiling tikom ang bibig nito. Ilang beses niyang sinabi rito na mahal niya ito, pero hindi ito tinutugon iyon. Halik at yakap ang laging isinasagot nito sa kanya. Pero hindi siya susuko. Imposibleng wala ng paraan para mapaamin niya ito na mahal din siya nito. Ayaw niyang isipin na kaya hindi nito sinasabi na mahal siya ay dahil hindi nga siya nito mahal. Hindi siya maniniwala roon dahil damang-dama niya ang pagmamahal nito sa kanya. Pagod ka na ba? Tanong nito. Nakalapit na pala ito sa kanya. No. Hungry? Busog pa ako. Busog ako sa kinain natin sa eroplano. Good. Kumaikot sa baywang nito ang mga braso nito. Agad niyang nahulaan ang gusto nitong gawin dahil naramdaman niya sa kanyang likod ang paghalik nito sa kanyang batok. At dito na po nagtatapos ang part 8 ng aking kwento. Ngayong kasal na sina Kylie at Tyrone, kailan kaya aminin ni Tyrone sa kanyang asawa na mahal rin niya ito? Halina at samahan niyo po ako sa susunod na kabanata ng aking kwento. Maraming salamat at ingat po tayong lahat.